Hello mga kaiklabo! Para naman sa ating classic bibingka, ang ituturo ko sa inyo. At baka magustuhan mo nga tong video ko, tara at panoorin mo na. Para sa mga ingredients na kakailanganin natin, i-ready lang ninyo yung tulad ng all-purpose flour, butter, egg, baking powder, sugar, coconut milk. Pagsamahin lang natin yung sugar, salt, tsaka yung butter. Mas maganda kung naka-room temperature ang inyong butter dito. Halu-haluin lang muna natin to. Next lang natin ilagay yung ating 4 large na eggs. At pagkalagay nga ng eggs, halu-haluin ulit natin to. Tapos, isunod na rin natin ilagay yung ating all-purpose flour at saka yung ating baking powder. At since na ilagay na natin yung ating mga dry ingredients, kailangan na natin maglagay din dito ng water. Then, after ng water, maglalagay rin tayo dito ng coconut milk. Bali, yung nilagay ko nga palang coconut milk dito, yung nakalata lang. Then, kapag ka nailagay na natin yung ating water tsaka yung coconut milk, halu-haluin na natin to. Mas maganda na gumamit kayo ng strainer mesh para naman maging smooth kaagad yung ating mixture dito. At meron na rin ako ni-ready na kinayod na cheese dito. So, 2 cups na cheese yung nilagay ko dito. Pwede rin naman kayo mag-add pa ng more na cheese kung gusto nyo pa. Tapos, naka-ready na rin yung aking dahon ng saging dito. So, naka-sterilize na rin yan. At pagkatapos natin maglagay ng mixture dito, maglalagay rin tayo dito ng itlog na pula. At alam nyo ba, masarap din na maglagay dito ng keso na puti. Then, ready to bake na nga ito. Nakapreheat na yung aking oven dito ng 170 degrees Celsius. At ibibake lang natin to ng mga 30 to 35 minutes. Then, kapag kaluto na yung ating bibingka dito, tsaka naman natin din ibabrush to ng unsalted na butter. Pwede rin kayo gumamit ng margarine kung meron kayo. Guys, kung medyo napuputlaan kayo sa bibingka na ginawa nyo, pwede kayong mag-add dito ng margarine kasi pampakulay din ng bibingka yun. Or kaya konting aswete. At kapag kausapang bibingka talaga, naku, isa nga rin to sa mga paborito kong kainin, lalo na kapag merienda. At pwede rin kayo maglagay dito ng granulated sugar, kahit konti lang. Kaya ano pang inaantay nyo, try nyo na rin gumawa ng classic na bibingka. Promise, super sarap nito. Salamat po sa panonood, sa uulitin. At ito na yung ating super yummy na bibingka. Yum yum!